Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. We praise you and thank you, Lord, for this wonderful time that you have given to each and everyone again, Lord, na magsama-sama muli via this platform to worship you, to hear your words, Lord. We welcome the presence of the Holy Spirit in the midst of us, Father. Lord, at this point of time as well, we're asking na sana makapasok si Pastor Edric because he is the one appointed to lead us today, Lord. Hindi po sana magkaroon ng problema ang aming mga internet connections. But Lord, we ask for your leading, the leading of the Holy Spirit, Father, to just lead us today. Whatever you want, Lord, ano man yung paraan na gusto mong mangyari sa araw na ito, thy will be done. We trust to you everything, Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sige po. Just want to show you this. Mga kapatid, i-appoint ko lang po ang bawat isa na nangyari. Wait lang po medyo nagkaroon ako ng technical problem. Wait lang. Sige po, pwede ko bang mag-assign na po ako and then dire-diretso na po tayo sa ating pong prayer blast. Okay. Ate Lydia, okay lang po bang kayo po mag-pray sa mga may karamdaman sa prayer for healing? Ngayon na po? Maya-maya po and then later Sige po. you can ano na po kay pagka natapos ko na po yung pag-assign. Pastor Jeneline, sa ano po tayo for the family. And then next po ay dito tayo sa government. Asa na? Wait lang po Ngayon na po, let us start. Ate Lydia. Tayo po ay dumulog sa trono ng ating Panginoon, sa ating Ama na nasa langit, ang nagbibigay ng unconditional love sa atin, ang ating Ama ay Yahweh Al Shaddai at ang ating Panginoong Hesukristo na siyang anak na nagkaloob at nagbayad sa ating mga debts. And Holy Spirit, maraming salamat po for your guidance, for your comfort,
Lord Jesus, hallelujah, Father. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Father. Lord Jesus. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming nasa isip po, Panginoon. At Lord, itong mga nakalagay dito po, Panginoon, ng mga anak niyo na mayroong karamdaman, may, may taglay na sakit po, Panginoon, sa kanilang physical na pangangatawan po, Panginoon. Mga ano po, Panginoon, Lord God, physical, emotional, relational po, Panginoon, at mental po, Panginoon. And we come to you po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasama rito, sang-ayon kami po, Panginoon, nakikiisa kami po, Panginoon, at lahat ng mga negatives po, Panginoon, mga unforgiveness, we ask, Lord God, nagpapakumbaba kami, Lord, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga disobedience, sa lahat ng aming fears, worries, and doubts po, Panginoon, sa lahat ng pagsuway sa inyo po, Panginoon. At Lord, yung pananampalataya namin po, Panginoon, Lord God, ay Lord, yung nagkukulang din kami ng pagtitiwala po, Panginoon, ay hiningi rin po namin ng tawad. But right now po, Panginoon, um, ipakalinisin niyo nga po, Panginoon, ang aming puso't isipan po, Panginoon. I-clear niyo po, Panginoon, ang lahat ng i-empty niyo po, Panginoon, lahat ng ito. In Jesus' name po, Panginoon, Lord, upang maramdaman namin ang inyong presensya, ang inyong miracle na gagawin niyo po, Panginoon, sa buhay namin po, Panginoon. At Lord, maraming salamat. You are healer. You are a miracle worker, our refuge, our tower. Lord God, maraming salamat po, Panginoon Lord. You are a great, great God po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat ng mga merong mga cancer po, Panginoon Lord, ay inyo na pong kinansel ang lahat ng ito po, Panginoon. In Jesus' name po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, yung may mga taglay na heart problem sa kanila po, Panginoon, lalo na yung aking kapatid din po, Panginoon, ay tinataas po namin at related din po dito na merong mga karamdaman din sa puso po, Panginoon, pagbabara. In Jesus' name po, Panginoon, i-clear nyo ang daluyan ng kanilang lahat ng mga veins, lahat ng mga ugat sa kanilang na to sa puso po, Panginoon. I-clear nyo po, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, kayo po ang mag-operate sa kanila po, Panginoon, sa bawat veins na na ito po, Panginoon. Padaluyin niyo po, Panginoon. At Lord, kagaya ko rin po na meron ding taglay na kidney stone sa aking kidney po, Panginoon. Lahat po ng lalo na si Sister Myla rin sa kidney, kung ano man ng kanilang Lord God, na pangangailangan po, Panginoon. Tinunaw niyo na to, brinake niyo na, Lord God, gawin yung pulbos at malumabas ng kusa, yung miracle worker, ay yung miracle na supernatural healing po, Panginoon, ang hinihiling po namin po, Panginoon, Lord God. Ito po yung panalangin ko, Lord God, maranasan ko, ma-demonstrate nyo sa amin po, Panginoon, Lord, ang Lord God, yung miracle na gagawin nyo po, Panginoon, Lord God. Greater things ang pakikita nyo po, Panginoon Lord, kung paano si Paul, si Peter po, Panginoon, ay nagpapagaling, nagpe-pray din para sa Lord, dito sa oras din namin na ito po, Panginoon, sa panahon namin po, Panginoon, ay kaya nyo ring ipakita sa amin na kami ay gagaling po, Panginoon. Kami ay magaling na po, Panginoon Lord. At tinunaw nyo na ang lahat ng mga stone, mga nodules po, Panginoon. At pati po, Panginoon Lord, yung may mga cancer sa colon, Lord, si Pilar na nag-under pa rin ng medication po, Panginoon Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At ni-recover nyo na, ipinakita nyo na po, Panginoon Lord God. At inaangkin po namin ang mabilis na recovery
restoration, at po, Panginoon Lord, pati yung provision po, Panginoon, ng pangangailangan, Lord God, pati yung emotional po, Panginoon Lord, na nangangailangan sa aming puso po, Panginoon Lord, ay iayos nyo, i-fix nyo rin po, Panginoon Lord God. At Lord, yung lahat ng mga medication, mga gamot na ito ay gamitin yung instrumento po, Panginoon. Pati yung mga doktor po, Panginoon Lord, ay gamitin nyo po, Panginoon, na daluyan ng kagalingan ng bawat isa po, Panginoon Lord God. At Lord, sinasama ko na rin po dito si Aina, ng aming choir conductor po, Panginoon, na nakita rin po, Panginoon, na may nodules sa kanyang thyroids po, Panginoon Lord. I-melt nyo rin po ito. We command this po, Panginoon Lord God, at lahat ng mga nasa puso't isipan namin, kinakancel namin lahat ng mga worries na ito po, Panginoon Lord. Only you po, Panginoon Lord, ay mag-fix kami po, Panginoon, sa lahat ng gagawin nyo sa aming buhay na ito po, Panginoon, for your honor and glory, Lord God, at tataglayin po namin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa gagawin yung greater things na lalo na dito sa aming platform na ito po, Panginoon Lord. Selyuhan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga nandito po, Panginoon Lord, ay na-recovered na-restored na, complete healing. In Jesus' name po, Panginoon Lord God. Pati po, Panginoon Lord, ingatan nyo ang aming mga seniors na lalo na ngayon sa may mga kapaligiran namin, sa environment namin ay sobrang init po, Panginoon Lord God. Taglayin po namin po, Panginoon, ang inyong protection, ang inyong pag-iingat sa lahat ng Lord God, sa lahat ng dako, sa almang kami mapunta po, Panginoon Lord God. Kayo po ang magbigay ng good weather sa aming bansa na ito po, Panginoon. Anumang nakapaligid sa amin ng init na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord, that you heard our cry, Lord God, in healing those who are sick, Lord. Now, Lord, we come to you, Lord God, for the nations and the government, Lord God. And your word says in 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Father, in behalf of all the nations of the world, Lord God, especially your chosen land, Israel, O God, and our country, the Philippines, Lord, and all the warring nations who are now in conflict. Lord, we know that Jesus, you are the only solution, O Lord God, of all these troubles. And so, Lord, we come to you, Lord God, in repentance. We ask, Lord, that you please forgive Israel. Please forgive the Philippines. Please forgive Africa and all the nations of the world, O God. We believe, Lord, that all these nations are all called by your name since, Lord God, everything in this world are created by you, Lord God. In humility, Lord, we come, pray, and seek your peace. Help each and every one of us repent and turn away from all the wicked ways that we have done. Lord, you know what is happening in the whole world. There are problems because human, Lord God, as we are, we want to do our own ways. And so we pray, Lord God, that you will hear now from heaven. We are asking, oh Lord God, that you forgive our sins and may you heal our land. Heal the world, Lord, from all these confusions, oh God, and troubles. And Lord, we pray, Lord God, that you will hold the mind of the leaders, oh God, as you can turn the ways of the river, the flow of the water in the river and the seas. Oh God, you can also turn, oh Lord God, into your ways the mind of all the leaders of the world. May you pour out, O God, your power and your excellent wisdom, O God, to all the leaders, Lord God.
whom you have chosen to lead the nations, O God. That, Lord, let there be fear of you, O God, because fear of you is the beginning of all wisdom. That all these leaders and all the officials whom you appointed, O God, will only rule the land according to your will. And so, Lord, let there be forgiveness too among all those conflicts, O God, that everybody, Lord God, will um, be humble and have the mind of Christ. Read your word, O God, like those kings in the Bible times, O Lord, that they will read your word and proclaim your word to the nations. And so we pray, Lord, that these leaders, O God, will read your word and obey your will, O God, in leading the nations. And so, Lord, we thank you that you are the one who is in control of the governments and the nations. And we can see, Lord, that you will display your power in the name of Jesus. And we thank you, God, that we can still enjoy peace, oh God, in the midst of chaos in this world. And we thank you for hearing our cry for the nations of the world. In Jesus' name we pray. Amen. Our gracious, faithful, and everlasting God, thank you for your chosen children and workers in your vineyard, for their hard work, dedication, and commitment and love for you. I pray, Lord, that you will give them the joy as they serve you, to give them the strength they need in their work. Father God, I pray for your continued protection for your leaders, both physical and spiritual protection, especially things that we don't see, Lord. We ask, Lord, that you protect your people, Lord. All good and perfect gift from comes from you, Lord, and so we ask for your provision for all your children, Lord, both those who are working inside the church and also those who are working outside the church, especially the missions in the field, Lord God, those who are church planting, those who are doing evangelistic missions, and those who are also helping the poor and those who are in need, Lord God. Father, may you be with them. May you provide them. May you provide for all their needs, Lord God, whether it's transport, whether it's money, whether it's food, also help that they need, Lord, when they are doing their missions. May you provide for all of them, Lord God. And Father, we also pray for the all the plans that they have, Lord, all the church leaders, the pastors, the deaconesses, may the Holy Spirit be with them as they make plans for the future, like the summer camps, Lord, all the missions they're doing, not just in their country, but also in different places around the world. Lord, may you bless the conferencing, the meetings. Lord, may you be in all the plans of our pastors, deaconesses, and our church leader, Lord. Father, we also pray for the persecuted Christians who are in places where there's hostile they're hostile with religions, especially Christianity, Lord. May you be with all those missionaries, Lord, or those who volunteer to go in these hostile countries. Father, we pray for their safety, and Father, those who are in prisons, may you be with them, Lord, and strengthen their faith, Lord, as they as they spread the good news. Father, may you be with them, Father, especially the families too. May you strengthen their faith
and may you also be with them, Lord. Give them peace, and not to worry about their family members who are working in these countries. Father, God, we just pray, Lord, that you be with each and every one of us who are part of a church, a part of a mission, and that in our own small way we're able to help with whatever the church needs, Lord God, whether financially, our time, our skills, our talents. Father, may you use us for your glory. In Jesus' mighty name, amen. Amen and amen. Pastor Jeneline, for the families, please. Pwede po, hindi po kayo naka-unmute. Okay. Sige po. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy kaming lumalapit po sa inyo. Patuloy na kayo, Diyos, ang siyang manguna sa bawat pamilya. Magmula sa ama, sa ina, sa mga anak, sa mga kamag-anak, sa mga parte ng mga pamilya, ng tito, tita, mga lolo't lola. May mga iba't ibang mga suliranin, mga pagsubok. Lord, we pray that may your love is centered always. At kayo po ang magbigay ng solusyon sa bawat kanilang mga problemang tinadanas, mga complex. But we rebuke, Lord God, yung mentalidad na kapag hindi ayos ang pamilya, ay karoon ng hiwalayan na. Lord, in Jesus' name, we rebuke that kind of mentality. Yung galit, yung bukod, selos, paninibugho, kasakiman, tanggalin mo ito sa loob po ng tahanan. Tangin lamang magmahari, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Ang iyong pag-ibig ang maging sentro. We rebuke, Lord God, yung spirit of selfishness. At kung ito man, O Diyos, ay bumapalot sa ikaisipan ng magulang o ng mga anak, we ask, O Father God, rebuke it in Jesus' name. But a humble heart and a humble heart to be teached, Lord God, and to accept ang siyang mag-hari sa bawat miyembro ng pamilya. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo mismo ay tunay na ang aming Ama at kayo ang tunay na nagmamahal ho sa amin. Kaya patuloy na pagpalain po ninyo, Panginoon, ang miyembro po ng pamilya. Salamat pong marami. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Lord, we thank you for this day na sa pamumuno po ninyo sa amin. Salamat po sa katugunan, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ikaw lamang ang aming pupurihin, dadakilain at sasambahin. Ikaw lamang ang aming dulwalatiin, O Panginoong Diyos na buhay at Yesu Kristo. Salamat, amin ang tinatanggap ang bawat kasagutan. Magmula sa mga magulang o sa pamilya, sa mga may karamdaman, sa panalangin para sa bansa at nasyon, sa bawat mga iglesia na iyong katawan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. dito na po si Pastor Edric. And good morning po sa lahat. And Pastor Edric, kayo na po ang mag-take over. Maraming pong salamat.
Good morning po. Magandang umaga po, tanghali, gabi po sa inyo pong lahat. Sorry po for delay po. Sige po at let me just share ko sa inyo po yung ating Devo for today. Okay. Sige po, yung ating pong Devo for today po ay meron pong title na Thinking of Prayer as Jesus Thought. Ay po ay saglit po na manalangin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Kami po ay nagpupuri papasalamat po na muli ang iyong salita ay mahayag sa bawat sa amin po. At bigyan mo kami ng patuloy po kayahan ng iyong salita ay aming pong ipamuhay, maisagawa at magbigay o Diyos ng inspiration sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami ng salita mo ay hindi lang maging salita mo, kundi maging totoo sa amin pong mga buhay, pamuhay namin at ay mabahagi namin ito sa iba't ibang pagkakataon. Salamat po at ang mga hamon, pangako ng iyong salita ay inaangkin namin sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming hubugin sa mga salita mong ito na aming malakaran po at magdulot sa amin ng patuloy na pagpapalago sa bawat sandali ng aming pong buhay. Salamat po sa bawat isa na patuloy o Diyos naghahangad na kami ay gamitin po ninyo through daybreak pang kami magpalakasan, magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa gitna ng anumang mga hamon o sitwasyon na maaaring dumarating sa aming pong buhay. Ito po ang aming pong dalangin, hindi hiling sa makapangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, thinking of prayer as Jesus taught, yan po yung debo na ating pong pag-aaralan at bibigyan ng pansin to Oswald Chambers. So sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing o pray without ceasing. Our thinking about prayer, whether right or wrong, is based on our own mental conception of it. The correct concept is to think of prayer as the breath in our lungs and the blood from our hearts. Amen? So our blood, sabi po dyan, flows and our breathing continues without ceasing. So we are not even conscious of it. But it never stops. And we are not always conscious of Jesus keeping us in perfect oneness with God. But if we are obeying Him, He always is. Amen. Hallelujah. So prayer is not an exercise. It is the life of the saints. Wow. Ganda, no? So prayer is not an exercise. It is the life of the saint. Beware of anything that stops the offering up of prayer. Pray without ceasing. Yan po ang sinasabi po kanina. 1 Thessalonians 5:17. Maintain the childlike habit of offering a prayer in your heart to God all the time. Jesus never mentioned an answered prayer. He had the unlimited certainty of knowing that prayer is always answered. Amen? So, do we have through the Spirit of God that inexpressible certainty that Jesus had about prayer? Or do we think of the times when it seems that God did not answer our prayer? So that is question before us.
Jesus said, everyone who asks receives. Yan po ang sinasabi po sa Matthew 7 verse 8. Yet, we say, but, God answers prayer in the best way, not just sometimes. Ganda, no? God answers in the best way, not just sometimes, but every time. Sabi po, however, the evidence of the answer in the area we want, it may not always immediately follow. Okay, so question po sa atin, do we expect God to answer prayer? No, in-expect mo ba na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin? Well, the danger we have is that we want to water down what Jesus said to make it mean something that aligns with our common sense. But if it were only common sense, sabi yun, what we said would not even be worthwhile. So the things Jesus taught about prayer po are supernatural truths. Amen? Supernatural truths. He reveals to us. Amen. Hallelujah. So, alam po natin po yung wisdom from Oswald. Sabi po niya, we have no right to judge where we should be put or to have preconceived notion as to what God is fitting us for. God engineers everything. Okay, so God engineers everything. Wherever He puts us, our one great aim is to pour out a wholehearted devotion to Him in that particular work. So whatever thy hand findeth to do it with thy might. End of our devotion. So out of this devotion po from Oswald Chamber na po, let me give you a summary, three principle summary of about our topic for today, thinking of prayer as Jesus taught. Number one, no, prayer is not forgetting our way. Po, no po? Prayer is not forgetting our way. Ano ibig sabihin po? Hinahamon po tayo ni Oswald Chambers ang idea po na ang panalangin po, prayer po, ay isang paraan ng pagkuha ng mga bagay mula po sa Diyos. Sa halip, sabi po niya, no, ang panalangin po ay ano po, tungkol sa pagkakaroon ng perpektong pag-ipag-isa sa Diyos. Kaya ito po ay hindi pangunahin tungkol sa mga sagot, no, o mga pagpapala, kundi tungkol sa pagsasanay sa ating sarili sa kalooban ng Diyos. Amen? So, sabi diyan, prayer is not a matter of changing things externally, but one of working miracles in a person's inner nature. So, yun pala po ang pinakamaganda sa panalangin po. Binabago, nagkakaroon ng himala. Amen? So, miracles, saan po? In a person's inner nature. So, yung pinakamagandang kasagutan sa hinihiling natin panalangin na tayo, ikaw at ako po ay binabago. Sabi nga sa kanta, binabago araw-araw. So, magandang makita natin na tugon sa panalangin natin. Working miracles in a person's inner nature. So, ang panalangin ay hindi isang bagay, ano po, sa pagbabago ng mga bagay sa labas. Ngunit isa sa paggawa ng mga himala o miracles sa panloob na kalikasan natin bilang isang tao. Amen. So number two principle, no, summary of this thinking of prayer as Jesus taught is this. Jesus taught dependence, not demands. No? Jesus taught dependence, not demands. No? Tinuturo po ni Oswald Chambers po sa atin, sa ating devotion, na hindi kailanman tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na manalangin upang makakuha, no, ng mga bagay. Ngunit sa halip po ay bumuo ng isang relasyon sa Ama, no? Relationship with the Father, with the Abba Father.
No? Kasi sabi po niya, doon sa the Lord's Prayer, no? Sabi po niyon, Our Father, it is a model of what? Submission. Okay? Submission, reverence, and trust, not demand. Minsan pa nga, ginagawa natin ang panalangin natin sa Diyos para tayong mga, ang tawag doon, yung hinuhulugan ng pera, tawag doon, uh, yung pag may kukunin kang bendo machine, yun, no? Parang ginagawa natin minsan. Ang panalangin natin sa Diyos, bendo machine, no? Pipindutin ka, kukunin mo kung ano yung gusto mong product or item doon. So, ganun natin, mamadali tayo. Kasi sinasabi natin, Lord, now na! Now na! Didemand tayo. No? Didemand tayo sa mga prayer natin. Because siguro out of our, pangailangan, so sometimes may mga pagkakataon ang needs natin. No? Ginagawa nating bendo machine ang panalangin natin at nihiling natin na magdidemand tayo kaagad-agad sa panalangin. Alright, so number 3 and last principle, summary of this thinking of prayer as Jesus taught. Prayer is spiritual, not mechanical. Yan po. Yan. Prayer is spiritual, not mechanical. So, ano ibig sabihin po nito? Nagbabala po ang devotion natin sa si Chambers laban sa gawing ritual, no? Mechanical ritual ang panalangin. No? Ang tunay na panalangin po ay spiritual. Amen? Ito po ay dumadaloy mula sa puso, sa pananampalataya, nagtitiwala na alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin bago tayo humingi. So, friends, brothers and sisters in Christ, prayer is meant to be heartfelt and guided by the Holy Spirit. Okay, not just a routine or empty habit. Okay, so number 4 and last, prayer, the purpose of prayer is union with God. Yan, yung pagkaisa sa Diyos. So, imagine a vine and its branches. So, isang larawan ng isang vine and its branches. Ano yung sabihin po nito? The vine, all right, the vine is the source of life. It gives the branch strength, nourishment, and fruitfulness. Di po ba? So, yun po ang purpose ng vine. About the branch, ano yung branch? Must stay connected to the vine to live and grow. Yun, kaya may branch siya, no? So, hindi lang siya vine. Vine is the source of life, gives the branch strength, nourishment, and fruitfulness. Pero yung branch must stay connected to the vine to live and grow. Now, think of God, no po? Isipin po natin ang Diyos as the vine and you and I, tayo ang branch. No? So, prayer is like the connection that keeps the branch attached to the vine. So, kapatid, kaibigan, kapag nanalangin ka, pag nanalangin po tayo, ikaw ay kumukuha ng buhay mula sa Diyos. Amen? Manatili kang malapit po sa Kanya even in the most challenging time, difficult time, most struggling time or disappointed time sa buhay mo. Kumuha mula sa Diyos ng lakas, manatili kang malapit sa Kanya, magsimula kang mag-isip, magmahal at mamuhay ng higit na katulad po niya. Kaya po, kung ang sanga po ay putol, no, kung ang branch ay disconnected, alam na ho natin, ito po ay malalanta, mamamatay, mawalan ng buhay. Ngunit kung ito po ay mananatili, no,
yung branch na yon, okay, sa kanyang vine, sa kanyang puno, ito ay lumalaki, lumuunlad at namumunga. Amen. So the purpose of prayer, no po, mga kapatid, isn't just to talk, it's to stay connected with the one who gives life. Amen. Prayer help us remain in union with God, just like the branch stays united with the vine. Naranasan mo na ba in your life? Naranasan mo na parang naputol, nawala. Ang tawag natin ay nag-backslide tayo. Seemingly parang na-disconnect tayo, disconnected with God because of so much innermost problems and difficulties in life. So na-feel mo na parang ay mo nang manalangin, no? Malis ka na sa panalangin, nanlamig ka na. So parang yung ganun po, yung sinasabi sa atin na kailangan natin po ay remain in union with God just like the branch stays united with the vine. So sa halip na tingnan ang panalangin bilang isang mechanical na gawain, ritual, tinatawag tayo, sinahamon tayo ng devotion ngayon ni Chambers, natingnan ito bilang pakikisama sa Diyos, pagpapalakas, pagpapasigla, no, sa Diyos. Ang layunin ay hindi upang gawin ng Diyos ang ating pong mga hinihingi o mga request, demands, ngunit para tayo ay mabago pamagitan ng kanyang presensya. So, the main reason we pray is to grow closer to God and stay connected with Him. Amen? So, let me end our takeaway. Ano yung takeaway natin dito po sa devotion po natin? Prayer is not asking, it is the attitude of the mind which produces the atmosphere in which asking is perfectly natural. Panalangin po ay hindi pagtatanong, ito po ay sa loobin ng isip na gumagawa ng kapaligiran kung saan ang pagtatanong ay ganap po na natural. So inaanyahan tayo, no? Ikaw at ako, inaanyahan tayo ng ating pong devotion for today na ihinto ang pagtrato sa panalangin bilang isang routine, ritual o backup plan o isang tool para sa personal na pakinabang. Sa halip, ito po ay yakapin ito bilang isang posture, no, ng buhay, isang patuloy, mapagpakumbabang paglapit palagi sa puso ng ating Diyos. So, thank you for letting me share thinking of prayer as Jesus taught. Amen and amen. Amen. Amen, amen. Thank you, Pastor Rodrick. Maraming salamat, Pastor Edric. Sige po, Welcome. tayo na po sa closing prayer and the benediction, Pastor Edric, or Thanksgiving prayer. Salamat po. Ituloy ko na sa closing prayer and benediction. Sige po. Opo. Ito ay patuloy po na manalangin. Heavenly Father, we come before you humbled na po by the truth that prayer is not about getting our will done in heaven, but about seeing your will done in us, God. Salamat po sa pagtuturo sa amin sa pamagitan ng aming Jesus na ang tunay na panalangin ay ang pag-ipag-isa sa iyo bilang aming Ama. Isang pagsuko ng aming mga hangarin at pagpapalalim po ng aming pagtitiwala. Abba Father, Lord Jesus, and the Holy Spirit, forgive us for the times we've treated prayer as a transaction po, rather than a relationship po. Teach us, O God, Lord Jesus, and Holy Spirit, to seek your face, to seek your heart, not just your hand. Help us to rest in your presence, confident that you know our needs even before we speak, O God. Tubugin mo po ang aming mga puso, pamagitan po ng mataimtim, marubdob at malalim po na panalangin.
Hayaan po ang aming buhay na maging isang kapaligiran, ano po, kung saan ang panalangin po ay palagian po. Hindi lamang sa mga salita, ngunit sa sumuko na pamumuhay. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, may we walk daily po in the attitude of prayer, na po, yielding, trusting, and connected to you. So thank you, God. This is our prayer, this is our petition in the mighty name of Jesus Christ, our great intercessor. So brothers and sisters in Christ, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard our hearts and minds in Christ Jesus. May we walk in the quiet strength of communion with the Father, speak to Him as friend to friend, and rest in the truth that He is always near. Amen. He is always near. So brothers and sisters in Christ, friends, go in the grace of a God who listens, in the power of a Savior, Jesus Christ, who intercedes, and in the fellowship of the Spirit who prays within you. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen.